Ayan, mga bossing, magandang gabi po sa inyong lahat at eto na naman po tayo si Boss Dada. Tayo na naman po ay magre-react sa isang video na ating nakuha patungkol dito sa mga may init na mga issue ngayon. Alam naman natin na nitong mga nakaraang araw ay talaga namang mainit ang palitan ng putok, mga bossing, sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcos at alam naman natin na before pa mangyari ang lahat ng ito, ang unang-unang pinaka talagang naging trending na balita dito sa Pilipinas ay itong kay Congressman Arnie Teves, yung kanyang yung panggigipit sa kanya ng mga nasa gobyerno. Ayan. And lagi nating sinasabi, mga bossing, na ito pong si Congressman Teves ay naging biktima ng politika dito sa Pilipinas kasi alam naman po natin yung history ng kanyang kaso na siya po ay naging terorista na ngayon, wala namang ebidensya sa kanya, nagrecant na po yung kanyang mga yung mga dating nagtestigo na siya daw ang kanilang leader ay nagrecant na ng kanilang statement. Pero meron pa rin siyang kaso at ngayon ay hindi pa rin po siya nakakauwi dito sa bayan natin. Matagal po siyang nanahimik. But before that, ito pong si Congressman Arnie Teves ay madami pong mga pasabog noon dyan sa Kongreso. Pakarami po niyang mga sinabi patungkol dyan sa kickback, yung sa ilang percent ba yun? 30%. Kumbaga, bibigyan ka ng budget and 30% sa kanila. May mga ganun siya. May mga sinasabi pa siya noon na utosan daw siya noon, meron dalang paper bag, pupunta kay ganito, pupunta kay ganyan, may dalang something. Marami siyang mga sinasabi, marami siyang mga expose at napakarami niyang mga gusto pang sabihin. And dahil nga sa kanyang mga nalalaman, ayan, pinatahimik yung mama. Naging biglang pinatalsik sa kanyang sa distrito niya, pinatalsik na congressman, bagamat siya ay ibinoto ng tao or binoto ng demokrasya. Pero siya ay pinatalsik, mga bossing, ng mga makapangyarihan dyan sa Kongreso. Nag-decide sila na siya ay tanggalin at siya ay i-expel dahil nga daw, una sa lahat, yung kanyang hindi pag-attend, na meron naman siyang dahilan, at yung pangalawa ay yung kanyang pagsayaw-sayaw ng budots. Oh, yun, mga bossing, ang mga malulupit na mga nangyari sa kanya. At dahil doon na yun nga, siya hindi na congressman sa kanyang distrito, sa Negros, at may caretaker po sa Negros. Yun nga, hindi natin alam, mga bossing, kung yung caretaker na yan, alam mo yun, maaasahan ba talaga? Dahil nakikita naman natin, napakarami, mga bossing, ng mga pangyayari ngayon sa ating bayan. At ayun na nga, after that, ito na, nagsalita naman si PRD na ang Congress daw ay ang pinaka bulok, yun na, quote and quote, bulok na institusyon sa Pilipinas. Sa gobyerno, yun daw ang pinakabulok. Kaya talaga naman, mga bossing, sabi ko nga, ang unang-unang nag-expose sa mga kalokohan, kabulastugan dyan sa Congress ay si Congressman Arnie Teves. So yung sinasabi ni PRD na yung mga congressman ay may mga kanya-kanya ng mga construction firm. Na ipapasa sa kanila yung mayroon daw silang kunyaring project, tapos bibigyan ng budget ang DPWH, tapos i-award naman DPWH doon sa di umano ay construction firm ng mga kongresista na siya rin ang may nagpa-approve ng budget na yan. Ganyan kalupit ang mga buwisit na mga yan. At talaga naman in-expose yan ni Congressman Arnie Teves noon at in-expose din ni PRD ngayon. At in-expose din ni Pulong. Kaya ito, nakahanap ng pagkakataon si Congressman Arnie Teves para sabihin sa inyong lahat na I told you so. Diba sinasabi ko yan noon, hindi kayo nakikinig. Diba sinabi ko, marami pa akong mga ibubulgar, hindi nyo ako pinakikinggan. At sa kabila at dahil nga sa mga ginagawa niyang pangbubulgar, ayun, nawala na siya sa pwesto, mga boss. Ganyan sila kalinis. Ganyan sila kalinis ngayon kasi may mga patutsadahan ang Duterte at ang mga Marcos to the rescue, yung mga congressman.
to the rescue yung mga congressman sa presidente. Samantalang, si Congressman Arnie Teves, supposedly, ang dapat nilang pinanigan noong mga panahon na siya ay ginigipit ng mga kalaban niya sa politika. Pero naging biktima siya noong supposedly mga kasamahan niya dyan sa Kamara na dapat siyempre siya nga ay member of the House. Supposedly, ang House of Representatives will gang up para ipagtanggol ka because you are a member. Pero yung mga supposed or inaasahan niya magtatanggol sa kanya, ayun. Sila pa po mga bossing yung nanggipit sa kanya. Kaya pakinggan natin kung ano ang masasabi ni Congressman Arnie Teves dito sa mga malulupit na nangyayari sa ating bayan ngayon. Ayan na, pakinggan natin itong sasabihin ni Arnie Teves at siya ay nakangiti. Mukhang okay naman, Congressman Arnie, ang iyong pangangatawan ngayon. Mukhang blooming ka naman. Bakit ikaw ang ganda-ganda ng itsura mo ngayon? Yung mga nag-aakusa sa'yo parang kukunin na sila ng lupa. Sabi nga nila, karma is just around the corner and karma is a bitch. Okay, tingnan nyo naman yung mga inaakusahan nyo. Ito, kalinis-linis ng itsura. Yung mga nag-aakusa, Diyos ko po, parang ilang bulati na lang ang pipirma. Magkikita na sila ng kanilang idol na si Santanas. Ayan, pakinggan natin itong sasabihin ni Congressman Arnie Teves patungkol sa mga issues ngayon. Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand. Katulad ng sinasabi natin, hindi ba, ang unang-unang biktima nito, si Arnie Teves. Hindi nyo sinuportahan masyado, tama? O ngayon, nasa mga idolo nyo na, yung ano mo yun, yung magnifying glass nitong mga nasa kapangyarihan. O ngayon, nararamdaman nyo na yung nararamdaman nung mga nagtatanggol kay Teves. Hindi ba? Na patay tayo dyan. Pinatrabaho na sila. So ngayon, naniniwala na kayo dun sa mga sinasabi ni PRD, sinasabi ni Pulong. Bakit noon hindi kayo naniwala sa sinasabi ni Teves? Kasi si Arnie Teves lang siya, loko-loko. Diba? Yun ang sinasabi ninyo. O paano yan? Tugma yung sinasabi niya noon at saka yung sinasabi ng mga Duterte ngayon. So paano na yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. O wag nyong tingnan yung karakter ng isang tao na nagsasalita o lalong-lalo na, sabi ko nga sa inyo, kapag ang kanyang ine-expose, talagang, alam mo yun, panloloko sa bayan. Dapat, pagka mayroong mga tao nagsasalita na ganito, regardless kung siga man yan, komedyante man yan, kapag meron silang expose, pakinggan ninyo kasi pera nyo yan eh. Pera natin yan, yung kanilang mga kinukura-kurakot dyan. At ginagamit actually para mapahaba yung kanilang termino, hindi ba? Ano yan eh, panggigisa yan sa atin, sa sarili nating mantika. Pera natin ang ginagamit para makakalap ng pirma at mabago ang saligang batas at mapahaba ang kanilang panunungkulan. Anong rason? Ang yaman-yaman na nila, gusto pa nila ng mahabang panunungkulan. Hindi pa ba sapat yung mga taon na sila magnanakaw sa kaban ng bayan?
Pasok. of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Yun ang sinasabi ko, hindi kayo nakikinig kay Tevez. Kung kayo'y naniniwala na si Tevez ay loko-loko, ibig sabihin lahat ng kalokohan dyan, alam niyan. Di ba? Kumbaga, kung meron tao na credible magsabi nitong mga bagay-bagay na ito, siya yun. Because again, ang inyong kumbaga perception tungkol sa kanya or pagkakilala niyo sa kanya ay loko-loko. Diba? So alam niya, nagbitaw siya ng mga pangalan, sinabi niya to, ganyan, ito yung mga sources niya. O di ba hindi kayo nakinig sa kanya? O ngayon, naniniwala kayo kay PRD ngayon, pero kay Tevez hindi kayo naniniwala noon. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, nararamdaman na ni Pulong yung mga ginagawa kay Tevez at mukhang parehas ng ginagamit, parehas ng recipe. Yung sahog parehas ang ginagawa kay Pulong sa pagluluto sa kanya. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, si Congressman Arnie Tevez, dating Congressman Arnie Tevez, ay sana pinakinggan natin at sana pakinggan natin patungkol sa mga pag-i-expose sa mga kabulastugan ng mga nasa pamahalaan. Dahil again, if there's someone who knows what's happening in the Congress, ito yun. Bakit? Kasi ang tagal na nito dyan sa House of Representatives. So kung mayroon dyan expose about the House of Representatives, dapat pakinggan natin. Siya talaga yung unang-una na personality or politiko na nagsalita against itong administration and against sa pamunuan ng Kongreso. Diba? Kaya yan ang sinasabi natin. Dapat ay bumawi tayo kay Arnie Tevez. Natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Nagkaroon ng tapang actually si Pulong magsalita dahil nangyayari na sa kanya ngayon. Nagkaroon din siya ng tapang magsalita noon kasi nga tinatrabaho na siya. So yun yung sinasabi natin. Kaya dapat talaga nakikinig tayo sa mga tao na ito. Sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga?
Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte? Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang Alam ni ano yan, alam ni Congressman Arnie Teves. At si Congressman Arnie Teves ay buhay na patunay na ang isang dating gumagamit ay biktima lang at pwedeng magbagong buhay. Kasi di ba, sinasabi nyo naman, alam nyo naman na nagkaroon to ng history. Pero hindi niya na ginagawa ngayon. At nagtatrabaho siya ng maayos. At marami siyang mga natutulungan sa kanyang constituents sa probinsya. O siya inaakusahan na ganito, na ganyan, pero tingnan mo yung mga nag-aakusa sa kanya. Di ba sila na ngayon yung may-ari ng mga kasugalan dyan sa kanilang probinsya? Kaya yun yung sinasabi natin na itong pagbubunyag ni PRRD is hindi ito para buwaba sila sa pwesto at agawin yung kapangyarihan. Because again, PRD has been president, tapos na siya dun eh. Ang punto is, si BBM, meron pa siyang chance magbago. O kaya dapat magbago. Katulad nito ni Congressman Arnie, na dati ring may history, pero nagbago at nagsisilbi sa tao. Dapat ganon, hindi yung tuloy-tuloy. Sige, pasok. Kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-api. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Yun lang. Yan yung sinasabi nating paggigisa sa sariling nating mantika. In-expose na yan noon nitong mamang ito. Siguro naman ngayon, maniniwala na kayo. At kasabay natin si Congressman Arnie Teves na magsabing, I told you so. Hindi ba? At tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutuldukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan. Sana nga, tulungan ang taong bayan at ipagtanggol ang taong bayan kasi to serve and protect. Sana to serve and protect the people, hindi to serve and protect who's in power. So, nananawagan talaga tayo sa mga kapulisan, kasundaluhan na pairalin or ipaglaban ang tama at ipaglaban ang tao. Dahil una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno po ay ang tao. Yung pong mga namumuno ay hindi po sila gobyerno, kundi parte sila ng gobyerno.
Okay? Tayo po ang naglagay sa kanila diyan, kaya dapat sila ang nagsisilbi sa atin, hindi sila ang pinagsisilbihan. So pulis at sundalo, ang protektahan po ninyo at ang pagsilbihan ninyo ay ang nakakarami, ang taong bayan, hindi po yung mga nasa posisyon. At panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan or katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat po. Ayan. Palakpakan natin si Congressman Arnie Teves at makikita naman natin na talagang gusto niyang sabihin sa ating lahat. Ang kanyang mensahe talaga is, I told you so. Kung nakinig sana kayo sa akin, hindi na sana lumaki ng ganito yung gulo. Kung noon pa sana ay nagtulong-tulong na tayo, at noon pa sana ay pinalaganap na natin itong mga impormasyon na kanyang ibinibigay, di sana di na tayo umabot sa ganito. Di na sana umabot sa oppression sa mga tao, hindi na sana umabot diyan sa na magkaroon ng ganyang rally sa Davao, hindi na sana umabot na ang ating presidente PRD ay mapunta sa delikado at magbitaw ng mga salita, ng mga statements na pwedeng makasama sa kanya. Yan, tanda-tanda na niya. Sana kung nakinig lang tayo noon kay Teves at sinuportahan natin yung tama, sana hindi tayo umabot dito sa People's Initiative na ito. Kung nagsama-sama lang sana tayo noon pa para at ipinalaganap yung mga expose nito ni Arnie Teves, katulad ng pagpapakalat ng fake news ng mga hayop na mga vloggers nitong administrasyon, di sana hindi tayo umabot sa ganito. So magsilbing aral sa atin mga bossing. Antayin natin yung mga susunod pang statements at mga susunod pang mga sasabihin nito ni Congressman Arnie Teves. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.